pupunta po kami sa inyong opisina kung haharapin niyo kami. Yun po ang sinabi ko sa inyo. Kaya lang po, nalulungkot ako at nalulungkot kami lahat dahil wala si Mayor dito sa ating request. Siya ang first request natin. Actually, si attorney, hindi ko pa siya inaabot. Yun ang susunod na process natin. Kasi pagka ang boss sa administrasyon ang makausap natin, tingnan natin kung paano napapaliwanag ang kanyang mga tauhan. Okay? So, yun po ang ating proseso sa Metro Manila Builders. Kaya, natutuwa pa rin ako kay Sir Eric, nasan mo si Sir? Si Sir Eric at nag-accommodate sila dito ngayon. At sa paano at saka si Ma'am Weng na diretso dapat ako sa kanya. Pero ang problema po ay tayo, isang linggo na tayo nag-uusap na pinag-aralan natin yung batas na mamaya pupuntahan natin. No? Batas na makaka-apekto sa lahat ng ating bangketa. Okay? So, kaya po, yun ang urgent natin. Naka-receive ang mga iba't ibang pwesto ng notice of clearing. Tama ba po? Tama ba? Sumagot kayo kasi hindi pwede yung ganun. Hindi nalilinig. Okay. Pakakala nila. Gawa ko. Okay. So, ang nakalagay ito, klaro ang namin kay attorney. Magpapasalamat kay attorney at kahit pa paano, dahil wala si Mayor siya harap sa atin. Pero kagabi, nag-text si Linda at saka si Kim. Ay, hindi, si Leo pala ang tumawag na gusto makipag-usap sa atin na ng alas 9. Ito po ang attorney. Ito tungkol sa clearing, nakakagulat, di ba? Sa una pa lang, notice of clearing. Sa amin, siyempre, nakakagulat. Pero pag binasa mo ito, ang violation na sinasabi nila ay wala tayong permit. Kaya pag wala kang permit, ay dapat tanggalin lang. Malinaw sa atin yun, di ba? Wala sa MMDA since SB na ito ang ating programang sinunod. Ang MMDA, a lobbying negotiation from SB, Herbert, and Mayor, ay ito po ang ating gustong ayusin yung permit. Dahil ayaw natin ng illegal. Ang MMDA po ayaw ng illegal na magtitinda. Kaya tayo yung nire-report pa nga namin yung mga nasa gilid-gilid. Pero hindi para alisin sila ko, kundi tulungan sila saan sila dahil kapwa nila vendor sila. Tama? Kagaya sa Candansora, attorney, dekada na yung mga problema namin doon sa gilid-gilid sa harap nito ng mga temporary design. Kaya nagtataka kami bakit hanggang ngayon hindi ka na nasusod. At yun ang tingin namin dahilan bakit naaapektuhan din ang mga may permit, diba? Kaya, at napag-alaman ko din po na ang mga member namin ay hindi totoo na hindi sila gusto ng permit. Kumukuha sila ng permit pero yung mga dahilan sinasabi ng mga tao mo na hindi pwede mo na magbigay ng permit. Okay? So, marami pong mga question naman. So, yung pangalawang agenda po namin ay ito sulat ni attorney sa atin tungkol sa temporary building design. Ang comment namin dyan, bakit kailangan alisin ang mga temporary building sites sa Nagtala. Yan ang talagang pagkukunan ng kabuhayan ng mga tao. Alam po natin lahat, crisis ngayon, sobrang crisis. Bakit crisis? Mataas ang presyo ng bilihin, lagi nagbabaha, lagi magulo, at alam naman bilhin. Ang kailangan sa kabuhayan ng mga tao, bakit ngayon ninyo kuskusang i-implement ito? Samantala, ito matagal na since SB ang talagang nakatulong sa mga vendor. Yan po. Kaya yun ang isang comment ko dito. Alam ko si Mayor ay gumagawa ng iba't ibang programa sa kabutihan ng kanyang constituents.
sa Quezon City. At alam na alam ni Mayor ang aming negotiation sa kanya na sana ang mga vendor ay maayos ang kabuhayan dahil mahirap pag walang hanap buhay mga tao dahil ang mga anak ay nag-aaral at hindi naman pwede yung gugutumin sila. So yun po. Kaya kung walang temporary vending site pa na alternative, yan na sinasabi ko, pagpalagay natin mayroon problema sa temporary vending site. Pagka wala pang alternative, di ba dapat ang policy ay wala mo nang tatanggalin. Yun ang sinasabi niya. Pero narinig ko ng mga pagpupulong na nakaraan, na sinatawag ko rin yung attorney ay hindi ganon ang feedback sa akin. Actually, alam ko ngayong araw na ito ay may naka-schedule na yung Tangang Sora at yung Visayas ay natanggal na rin. No? So yun, yung mga process na kini-question namin. Kaya kung nagtataka bakit dito ang process. Okay, so dapat mayroon consultation, mayroon coordination na maayos para sa ganun walang ganito. Kasi pumunta lahat sila sa akin, nag-text sila sa akin na nagtataka sila bakit ganito na nangyayari. At sa mga dialogue na yan, ito po ang nabanggit ang 3165, ito po pinakamatinding batas na in-approve dito sa City Council na Ordinance Number SB 3165 na ang laman ay tungkol sa discipline zone. Kailangan napag-aralan po namin ito sa isang Sabado. Nag-umpita kami ng lawyer para ano implikasyon sa kabuhayan namin. Po. Kaya yung mga hindi pa nakadalo doon, sa Sabado sa 22 ay magkakaroon ulit upang ipaliwanag ng isang lawyer natin ano implikasyon ng batas na ito sa mga vendor, sa mga tricycle driver, sa mga jeepney driver at ang mga informal sector. Yun po ang aming pagka in-implement po ito, grabe talaga ang mangyayari. Kasi napakadaming area, buong Quezon City ito. At marami kayong makakaharap, hindi lang sektor. Ang makakaharap nyo ay hindi lang MDAT, Task Force Disiplina, DPOS, ano ba pa, mga police, MMD. So nandito po, kumuha kayo ng kopya. So attorney ko pa lang alam. Pagka walang alternative vending site, ano dapat ang ating diba? Opo, yun nga, gaya po na sinabi ko kanina, like yung sa project po, hinahanapan po namin ng lilipatan po. Tapos, nag-ano po kami doon kita floor na baka po pwede mag-compromise. Magkaroon po tayo ng window hours of operation. Yan, nirecord nila yun. Yung window na yan. Ang tingin namin yun, yung oras na 9 to 3 ay papasok ang mga empleyado, no? Mga tao, at karanasan namin hindi sila bumibili pagka pumapasok. Ang markets, ang analysis namin sa vendor, yung pag-uwi ng mga tao, doon bumibili sila ng mga pagkain, etc. So, kaya hindi tugma yung ating binibigay na oras sa market na mayroon na yun. Tama ba analysis ni Tita? Tita, ano po masasuggest nyo na oras? Tita Flor, ano po masasuggest nyo? Hindi, yun baka pwede dun sa oras na yun, no? Ano po oras? 4 to 12. 4 to 12. 4 to 6. Masyado naman. Hindi naman sobra sa dulo. May nagtitinda pa ba na alas 12? Alas 10 ng gabi. Alas 10 may nagtitinda pa ba? Alas 9. Baka drugs natin itinda. Wala. Pag-12 sa alas 9, di ba? Ay, 10 o'clock po. Okay. Kasi yung yung 1 hour na yun ang kapag sila. Kaya kasi sila lang ang So, mamungkahin natin kay all to Sir, sa inyong area, 4 to 12. maraming tao. Sa aming area, walang katao. Walang problema. Nasa adjustment yun. Nasa adjustment yun. Kaya ang sinasabi mo this year,
i-open natin kasi hindi pare-pareho. Oh. Kaya nga po, opo. Kaya, magkaya alas 4 hanggang alas 12. Kasi totoo naman, before 12, mayroon pag-bibili Sa amin wala. Okay ba tayo lahat? Yes po. Taas nga kamay. Approve natin. Doon tayo. Wala to. So, alas 4 hanggang alas 12. Hindi, sa atin hindi. Ate, lapitan na. Kaya mga... Kaya nga. 11 to... Quiet, quiet. Taas lang po yung kamay kung sa okay sa 4 to 12. Ate, nini dapat ate. Taas na lahat ng papayag sa alas 4 hanggang alas 12. Agree ba kayo doon? Hindi. Okay lang sa inyo? Hindi. Ano bang gusto niyo? O yung mga hindi nagtataas, anong oras kayo? Ano bang gusto niyong oras? Ano? Hindi. Hindi pwede. Hindi magsalita. Sa umaga, anong simba ng maganda namin? Hindi nga. Hindi na pwede. Mga 11. Ate, datang beda kabdali ko sa pagdalo nila. Hindi pwede per group. Gusto natin buo sa kalagayan ng sensor. Sa cloud yung lahat tayo, diba? Hindi pwede na special group tayo. Oras pinag-uto. Hindi mahihirapan yung kaya gusto natin ay kung nihilig din alas 3 ba? Tayo iuurong natin. Kasi dito, 12 sila. Kaya tayo sa cloud, 7 tayo natin tumuli kayo maaga. So ayaw kang umuwi dito na before 12. Eh? So meron nag-object? May nag-objection dun sa oras? May object ba Ano kayo? niya nyo pinasa ko na 8 to 10. Alas 8 ng gabi. Eh, umaga hanggang alas 10 daw. Yung mga dinataas ng kamay ay hindi nakasama. Okay? Oh. Ani? Ang bago. Ano kayo siya? Patayin mo si Bro. Ano ang gusto niya? Tutulog na ba ngayon? Kamay lang hindi yung bunga. Kamay lang. Ate. Padalo ko si Kuya. Dito, yeah. Dito, sa cloud lahat na, diba? Yes, po. Isang bansa. Matakit mo, bagsak. Takuan na karman eh. Salita po daw siya. Tungkol saan sa sarili mo? Sa amin alaman na Builders Association, ang gusto namin sa umaga, alas 8 hanggang alas 10 lang Gabi. ng gabi. Why? Bakit lang dahil maraming tao? Ang alas 8 ng umaga. Hindi, alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. To 10 ng gabi. 10 ng gabi. Ay, hindi na ang problema. Hindi lang tayo ng oras. Hindi pwede makuha natin buong araw. Ayun natin pasensya natin. Ngayon, binabago natin kasi ayon sa market natin. Pag sinabing market, yung bumibili sa inyo. Diba? Kasi yung una nilang binigay ay ang analysis ko, ang analysis din ninyo ay walang bumibili dahil kapasok pa lang ang... Hindi ganun na lang na. Diba ayaw Ilan, magbibili? ito. Kaya pag-uwi sa ka pa lang. Kaya Baka sakali. Payagan. 3 o'clock to 12 na gabi. Sa, Bale, ano po yun na, magsiset up po tayo 3
magsasara po tayo 12. So ibig sabihin po, itatanggal, alis po yung mga stall po natin. Okay po. Okay. Kaya po yun. Nagagawa po yun ng iba. Sabihin mo na po yun, Nasir, kasi presidente nga nun. Maglilipit po. Opo. Kapag marami akong paninda, mababasa ng ulan. Lilipitin mo. Hindi naman kaya ng hindi naman kaya ng payong lang. Lalo na kapag mga damit. Lilipitin. Iuwi mo. Yun, Nasir. Wala po. Pagtanong ko, tayo ka. Tunggo. Yung mahirap po yung ma'am kasi yung mga paninda namin, na meat na mga bulkas, wala kaming panglagyan. At wala rin kami mga bahay. Hello. Ang request ko po sa bawat area po, kasi yun nga po kagaya po nabanggit ko sa iyo, sir, na pag inuwi po namin yung paninda namin araw-araw, so gagastos po kami more or less 200 pesos per day. Mas yes po. Ang request ko po kung yung lamesa lang po naman, naka-close, parang cabinet po siya. Tapos yung mga paninda, doon po namin is Kung nilalagay po. kung natatandaan nyo, nung tayo ay nag-launching dito kasi doon nag-chas ang MDAD, Yes po. tayo ay nag-design, meron lalagyan sa ilalim, tapos isasara. Sasara lang. Hindi. Tanong ko lang, sa inyo ba rin ba? Yes po. Hindi, yung problem natin. Sabi niyo, ma'am. Kasi ma'am, tulad ko ngayon, ma'am. Mga tuwira na kayo, Jo. Dalawang sasakyan na pinakon ko. Pero saan ko nilalagay mga paninda? Araw-araw po. Tulad nung nalaman namin po na tatanggalin na kami ngayon, lahat ng pwesto po. Ang ginawa ko po, yung lahat ng paninda ko po, pinahakot ko sa bahay, dalawang sasakyan po paghakot ko. Ngayon may natitira pa. Ibig sabihin po, kung payong-payong na lang gagamitin namin, hindi kaya, ma'am. Inuwi po kami kasi yung mga paninda namin naka-stack, hindi paninda. Pero tinatanong ni attorney, pag nag-liquid tayo, saan ba natin nilalagay ang ating paninda? Nilahagan na lang ang Dapat may pwesto talaga na may pagkakas. Pero sila nga na yung paninda lang. Hindi ba pwede na isasara lang, basta lang malinis. Kung basta isasara lang yung pwesto, Taang. mataas sa pwesto, gano'n sinasabi ko. hindi, isasara lang mo yung paninda. Hindi yan. Hindi meron yung mga gamit. Yung dapat meron lang para lugar, tapos may plastic sa ilalim. Hindi kaya kasi katulad ko ma'am ko, marami akong paninda, ma'am. Paano kung maliit lang yung sa ganun? Di ka dalwat? Kaya siguro magpapalit tayo ng design mo ito. Nakatating ka ma'am, yung walang mga bahay ka nangungupaan lang. Wala kaming panglagyan ng tayo ngayon. namin, ma'am, huwag natanggalin, pero ayusin namin yung Area. mga area namin po. Lalagyan namin ng yung tent namin, mayroon kaming tent na pula, bali, namin, prepare namin lahat-lahat sa isang grupo namin. Tapos isasara namin pag-uwi. Mahirapan po kasi kami ma'am talaga ma'am, kasi tulad po Saan po kayo? Sa Luzon? Luzon Avenue, sir. Anong mga paninda ng lahat ng taga Luzon namin? Gulay at saka Gulay at PWD. Gulay at PWD. Damihan. iba kahit gulay, meron din pagkanan yan. Iba pagkanan. Mahirapan talaga ako kasi ang PW ko. Kaya di po, yung mga paninda ko, kantalo na may bibita ko, yung mga t-shirt, lahat-lahat, hindi Kaya mga sinasabi namin ito, sana uunawain natin para wala naman ng violation sa atin. Mag-isip tayo ng disenyo na pagpasok natin ng ating mga at oras na wala tayo para
malinis lang nga. Hindi di kata sa kanya. Kalay, bakit sakit ay pagdalo niya ng tanyo niya pag presidente siya. Yung mga Baka tuwiran ko. Ano ba ating gusto ko linaw? Oras. Hindi siya ba mo doon? Yan, lang mo ka, dahil ko din ko. Yun ito, yung presidente. Isa-isa lang. Para wala kayong discipline. Okay. Sige. Pwede ba yung bawat grupo para mapa-approve natin sa MDAT. Okay? Na-approve na natin yung oras, yung design naman ng ating pwesto upang maganda din Excuse me po, ma'am. Tita, good morning po, ma'am. Yung oras po kasi namin, yung oras po kasi namin, ma'am, mahirap po doon sa amin. Kasi po, sa hapon po, wala na pong bumibili doon. Sa hating gabi, wala na pong tao dumadaan doon. Ang karamihan po ng tao doon sa amin, ma'am, hanggang anong oras yun? Hanggang 9, ng gabi, tita. Yun lang po. Kasi doon sa aming area, doon ang pinakadamuhan na maraming Nine ng gabi sinasabi mo. mga 8, kung pwede po mga 11 ng tanghali, magliligpit po kami ng mga 8 po, ma'am. Atin ng gabi. Opo, ma'am. O tanong natin si Ma'am, ano sa resepton? Lalabas, hapon na. Opo, ma'am. Pwede ba natin gawa na lang ng resolution, no? Bawat grupo, sasabihin natin sa kanila. Ang gusto nila mangyari sa Kasi, ganito kasi, madam, sa kanila po, pwede siya mag 24 hours sa amin po, ma'am. Gaya nung sa Alaamana po, ma'am. Yung sa Alaamana po, ma'am. Gaya po ng dati, talagang wala pong tao dumadaan doon ng hating gabi. Ang lang po, hanggang mga 9 po yan, ma'am. Wala rin po, ma'am, dumadaan. Mga gabi lang po ang namin doon. Pero pwede naman kayo mag-adjust ng oras. Wala nga, ate. Ay, 11. Ang lang namin, sa umaga, maglatag po kami ng mga 11. Katapos, magligpit kami ng mga 8. Kung pwede lang po, ma'am. Kasi walang Alam nyo, pagka magsimula tayo sa ganyan sa oras, ang mamimili, alam na nila anong oras kayo nakapwesto. At kung totoong lagi sila dumadaan doon, alam nila kung hindi sila binibilaban ng umaga kasi papapasok pa lang sila eh. Tapos, pag pumili na, alam nila na magsasara kayo sa pitong oras. Kaya nasa kasanayan yan. Pag papalagay natin, kayo magsisimula ng 3 o'clock. Sa 3 o'clock to hanggang pa rin sila pupunta. Diba? kung 3 o'clock. 3 or 4, 8, 12. 3 to 12. Kung gusto mo saan ng maaga pwede. Alas 3 ng hapon. Hanggang 12 ng gabi. Sige po, ma'am. Kasi pwede naman kayo mag-pick ng mga. Sige po, ma'am. Yung sa pwesto naman. Alas 3 ng hapon. Hindi nila pinapayagan. Hanggang alas 3 ang hapon, hanggang sa gabi na. Pwede ba? Ano na kayo? Okay na tayo sa oras? Okay na. Papa-approve ko pa yan. Maganda yung suggestion ng Dr. Ruben. Hindi sila pumapayag.
alas 3 na mag-display hanggang ano? Magsalita kasi kayo, Diyos. Ako, sumusunod lang ako. Magsalita kayo kasi ako, Sabi nila, 3 to 12. oh, 3 to 12. Magsalita kayo. Yung mga pangagigisi. Kasi hati mo, ano ko na yung panty na. Tamo ka, yung mga... Ay, sabi ni kayo sa akin na Session ka magulo eh. Ano ba talagang gusto nyo? Ayaw naman yung magsalita. Ano kasi ganito ma'am, ang gusto po nila, mga 11 hanggang, ano oras pa sa inyo? gusto nila 11 to Na 8. Ganito po ma'am, ang gusto po ng mga kasamahan po namin, kung pwede po, mga 11 to 8 ng gabi. 11 ng tanghali, sa tanghali po ma'am. Kasi walang tao kasi talaga sa amin. Mas lalo tayong magigipit kung 9 Mas lalo tayong walang benta. Isa pa, Bukas ka ng 11, mainit masyado, maano yung magulan. Sa mga bukas. Mga damit kasi sa amin, sir. Basta po simula ako. Iba yung sa liver, ganun ginagawa nila. Mga iba talaga ang isip. Kaya kahit ang gagawin. Tandaan mo. Mas lalo mamamatay yung paninda natin kung 9 to 3. Ganun na lang po. Kasi sa amin po, excuse lang po, sa amin parang liblib. Kumbaga sa bundok, na yung pinakaliblib. Alam po nila Sir Ma'am yan. Yung walang gaano kalataw doon. Ngayon, ang mga nakakasama namin doon talaga totally, ang mga kasama namin talaga doon, mga snatcher or jumper po. Meron doon po sa... Oh, yun ang ano doon. Tama na mo na, ha? Tama mo na kayo na sa pagpipigyan kami. Okay na yun, ha? Yung mga 11. 11. Hindi, doon ito. Magsalita kasi kayo. 3 to 12. Yun na lang, mas lalo kung mawawalan sa rin. Tumanggap na kayo ng 3 to 12. Okay na sa inyo? Okay na? Huwag mo na kayo magsalita. Pwede po, nahimik muna tayo. Dapat mamaya na kayo nagpakain. Tama na. Hindi, grabe. Sabi Please lang daw, huwag muna tayo magkukwentuhan. Makikinig daw tayo para malaman natin kung ano nangyayari sa atin. Kasi kung kanya-kanya tayo comment ang mangyayari sa atin, hindi natin maintindihan kung ano nangyayari talaga. Salamat lang. Okay. Tama naman. Kailangan natin disiplin. Ang nakakatakot nga ito, yung nasa na yung pinasero ko lang. Yung 31, 60, 65. Wala kasi kayong disiplina daw, kaya kayo bibigyan. Tama ba? Tama. Kaya dito sa vendors na mga tricycle driver, mga drivers, vendor, yan ang mga walang disiplina. Gusto ko yan i-release talaga sa City Council. Kailangan natin kung wala pa tayo. Paliwanag nila yung walang disiplina. Kaya yan, maingat kayo, sabay-sabay kayo, lalo kayo yung mga pakaway lang. Ano sa iyo? 2 to 12? 3 to 12. Pares na lahat. Meron pa, ma'am. Yung po yung ano, yung sa area po namin na pwesto, na kung pa-box po, ma'am, yung sa amin, kundi ano nang maayos, ma'am. Ang inano lang po namin, yung mga magnanako po, palagi pong pinapasukan ng magnanako, yung kahit na ano. Kaya,
Ang gusto po lang ng mga kasama namin po, yung pwesto po namin, kung pwede lang po, ganun na lang po. Manatili lang pong ganun na yung plaster. Hindi, ano ba, gusto mo tanggalin na yung Hindi po tatanggalin ganun, hindi na po kami gagawa ng box. Kung pwede po, ganun na lang po doon, ma'am. Isasarado na lang po, ma'am, kasi ang karamihan po doon na dumadaan, kasi lalo na kapag marami magnanako po doon, ma'am, sa amin. Kung box lang po siya, ma'am, madali nilang kukunin. Kahit napadlakan po. Nang inalong po kasi namin, linagyan po namin po ng trapal sa harap, para sa ganun, hindi basta-basta maanuan. Pasukan. Kasi iba-iba rin po. pwesto nila. Pwede naman po ganun po. Kasi parang may pinapatanggal na Pero malinis na yun. Hindi pwesto ang problema nyo. Talaga yung pagtitinda nyo ang tatanggalin. Yung pwesto. Kakandalin daw talaga. Oo, talaga hindi nila siya. Doon din daw, yung oras na. Opo. Pero baka bumili lang. Opo. Hindi tayong lang. Nag-attend kayo ng meeting, hindi kayo nag-attend. Ganun ka manati sa mga kwan. Ngini ito ko man. Mga taas mo ni mga lapar ka. Na to ha. Paintulot lang po, no, bago po magsimula, huwag po natin i-video si Mayor. Usapan natin